Papuri. This is cut. Papuri. Araw-araw yan. Papuri. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong himpilang 702 DZAS at EBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan. Sayawitan! Niligtas ni Yahweh ang yaong kanya sa pagkaalipin. Pinalaya niya mula sa Ehipto upang siya ay sambahin. Kinilala si Yahweh na tunay na makapangyarihan. Siya lamang ang dapat na sambahin sa kanyang kadakilaan. Magandang hapon sa lahat. Ito po ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6 ng gabi. Ako po si Kathy Azada.
Ama ka ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin ang mga musika at inspirasyon. Dito lang yan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Hello sa mga nakikinig sa radyo via online streaming ng febc.ph, ating mobile app na FEBC PH Stream, at via YouTube sa aming YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Yes, mga kaagapay, tayo ngayon ay napapakinggan na sa YouTube. Mag-subscribe lang sa ating YouTube channel at doon na makikita ang ating live streaming, o kaya naman ay magtungo sa ating Facebook page at doon makikita ang link ng YouTube live streaming ng ating programa. Kita-kits sa ating YouTube channel, Kapapuri. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numerong Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Sa ngayon, magkakaroon muna tayo ng kaunting batian. Ayan, hello sa ating mga tagapakinig, si May Garcia, si Gabriel Isaac, Manuel Agdon, Ambi Mojica, salamat sa inyong pakikinig. Kay LV Zarco and family, sis, thank you. Eric Gaviola, Lorena R. Baguan, Marilu Domasig, Leonila Garcia Maniquez, Jing Espiritu Lirio. Salamat sa inyo. Kay Tina Camo, Weng Valeza, Earth Escalante, kay John Lee Mangawang. Ayan, happy listening po sa inyong lahat at maraming salamat sa pagsama nyo sa amin dito palagi sa ating programang Papuri. Ayan, tampok natin ngayon ang ating mga papuri songs mula sa iba't ibang papuri album. Unahin natin ang Tanging Daan. Ito po ay mula sa Sari Likha 7, composer Renato Rodis, artist Papuri Singers. Tanging Daan, ang sabi po sa Juan 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus ang daan sa katotohanan, sa buhay at sa Ama na nasa langit. Ang Ama ang nagsugo sa Anak, ang Anak ang nagsugo sa Banal na Espiritu, ang Banal na Espiritu ang kapangyarihang nagsasakatuparan ng salita. Si Jesucristo ang tanging daan upang maibalik sa tao ang nawala sa Kanya, at ito ay ang Kanyang pamamahala dito sa lupa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Itinalaga ito ng Diyos at ito'y nakatala sa Genesis 1 verses 26, 28, and 29. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo man o mailap, malaki o maliit, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang layunin ng Diyos sa tao dito sa lupa ay ang pamahalaan niya ito. At ito ang nasa isip ng Diyos nang likhain niya ang lahat dito sa mundo. Ngunit dahil sa kasalanan na nagawa ng tao, lumisan ang presensya ng Banal na Espiritu. Kasamang lumisan ng Banal na Espiritu ang pamahalaan ng kaharian ng Diyos at ang kaluwalhatian niya dito sa lupa. At dahil dito, nailagay sa mga kamay ng prinsipe ng Espiritu ng kadiliman ang pamamahala dito sa lupa. Doon nagsimula ang kaguluhan sa mapayapang buhay ng tao sa mundo.
Nagpatuloy ang paghahari ng kasalanan at naganap ang unang krimen, ang pagpatay ni Cain kay Abel. Lubusang nawala ang kaayusan at kapayapaan. Ito ay nakatala sa Genesis 4:8. Pinatay ni Cain si Abel dahil sa selos. Sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. At yan ay nasa Hebreos 9:22. Ang dugo ng mga baka at mga kambing ay di na maaaring makapag-alis ng mga kasalanan. Kailangan ay dugong dalisay, malinis, walang bahid, dungis. Kaya't si Jesucristo ay pumarito. John 3:16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa tao sa mundo, kaya't kanyang pinadala ang kanyang bugtong na anak upang sinuman ang sumampalataya dito ay hindi mapapahamak, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesucristo na 100% tao at 100% Diyos. Sabi po sa Isaiah 9:6, si Jesus ay isinilang at si Kristo ay ibinigay. For unto us a child is born, unto us a son is given. Merong isinilang at merong ibinigay. Kinailangan ni Kristo si Jesus upang itigis kanyang dugo. Si Jesus ay anak ng tao, si Kristo ay anak ng Diyos. Si Kristo ay di maaaring isilang sapagkat siya ay Diyos, walang simula at walang wakas. At siya ay Espiritu, hindi maaaring tumigis ng dugo. Si Jesus ang tanging daan, si Jesus ang tanging daan upang maibalik sa tao ang pamahalaan ng kanyang kaharian dito sa sanlibutan. Atin na pong pakinggan ang awiting Tanging Daan at iba pang awiting papuri. Napawi na
sa kasalanan ko. Nabawi na lumang pagkatao, may katiyakan na ang buhay kong ito. Tanging kay Jesus masusumpungan, kagalangan di mapapantayan, kapayapa ay lubos. Tunay na si Jesus ang tanging daan, patungo sa may sa Kanya lamang, ligaya'y hatid sa'yo. Napawi na mga katanungan, ang buhay ko ngayon mayroong katiyakan. Katiyakan, katiyakan.
ang Diyos ay nasa'yo. Patnubay mo, Papuri Radio. Habang dumaraan ang araw, ang pananalig sa'yo'y tumitibay. Patuloy nang maawit ang puso, himig ng pagsintang para sa'yo. Puso at isipan, ialay maging ang aking buhay. Nararapat lang na purihin siya, tunay at wagas ang pag-ibig niya. Diyos at walang hanggang Ama. Tanging sa'yo, kaligayang di mapantayan, sa'yo lang natagpuan. Tanging sa'yo, Jesus, sumikat ang araw. Nadaramang panlalamig, binawi ng iyong at wagas ang pag-ibig niya. Diyos at walang hanggang Ama. Tanging sa'yo, Jesus, pag-asa'y nakamtan. Kaligayahang di mapantayan, sa'yo lang natagpuan. Jesus,
Nawa ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numerong Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Ayan, balik na tayo sa kwentuhan at awitan. Tapok natin ngayon ang ilang papuri songs mula sa iba't ibang papuri album. Isunod na po natin ang Pagbubulay. Galing po ito sa Sari Likha 5, composer Andre Dionisio, artist Roxanne Gorospe. Ayan, pagbubulay. Ang pagbubulay ay isang akto ng pagpuno ng salita ng Diyos sa iyong isip habang ika'y nananahan sa kanyang presensya at kanyang mga pangako. Kanyang salita at mga pangako. Ito'y di lamang nagbubunga ng kaalaman, ito rin ay nakapagpapabago ng puso. Sa pagbubulay mo sa kanyang salita, nagkakaroon ng rhema, R-H-E-M-A, ito sa'yo. Ang rhema ay salitang Griego na ang ibig sabihin ay nangusap ang kanyang salita sa'yo. Siyempre, ito'y sa tulong ng banal na espiritu, nagkaroon ka ng pagkaunawa habang ninanamnam ito. Ang pagbubulay ay isang utos ng Diyos. Sinabi niya sa Josue 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito or pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Isa lamang po ito sa kanyang utos na may pangako. Hindi lamang niya iniutos na pagbulayan ang kanyang salita. Kanya ring sinabi na itanim ninyo ang aking mga utos sa inyong mga puso't kaluluwa. Ito'y nakasulat po sa Deuteronomy 6, verse 6 at Deuteronomy 11:18. Ano ba ang ibig niyang sabihin dito? Ang itanim ang kanyang mga utos sa inyong puso. Hindi ito pagkabisa sa banal na kasulatan, sapagkat ang dyablo ay kabisado ang salita ng Diyos. Ngunit ito'y di niya nauunawaan, pinananampalatayanan, pinanghahawakan, at pinaninindigan. Iba yung kinabisa at binigkas, ngunit di nanggagaling sa puso, sapagkat hindi pinagbulayan at sa puso ay hindi itinanim. Maaaring kabisaduhin ang Biblia, ngunit hindi lamang ang teksto ng banal na kasulatan, kundi ang salita. Ang salita sa teksto, ang katotohanan, ang utos, ang prinsipyo, ang panuntunan. Itanim iyan sa iyong puso, gawing bahagi ng iyong pag-iisip. Kabisaduhin upang maipamuhay. Mas maiging ipamuhay ang kanyang salita kaysa sabihin lang ito. Mainam na ito ay ipamuhay kaysa ito lamang ay isinasalaysay. At mas mainam na ito'y nauunawaan kaysa nakakabisa lamang. Ang sabi ng kanyang salita, kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Hindi kung ano ang kinakabisa niya. Kaya't mas maigi ang pagbubulay kaysa sa pagkabisa lamang. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo ng aking maunawaan, pagbubulayan ko. Yan po ay nasa awit 11:15. Importante sa bawat mananampalataya ang pagbubulay. Ito ay pagsaliksik sa kanyang mayamang salita upang maunawaan kanyang kalooban, batas, panuntunan at mga pangako. Kapag iyong binasa at ipinahayag ang kanyang salita at pag-isipan ito ng maigi at malalim,
ito'y pagbubulay. Ang pagbubulay ay mas importante kaysa pagkabisa. Ayan, inuulit-ulit ko po, binibigyan ng emphasis. Ang kanyang salita ay di lang basta kinakabisa. Ito'y pinagbubulayan hanggang maunawaan at sampalatayanan, itanim sa puso upang panghawakan at panindigan at siyang maging gabay sa buhay. Ngayon ay pakinggan natin ang awiting Pagbubulay at iba pang mga awiting papuri. Pagbubulay-bulay, o anong gandang gawin
Ang himig ng iyong awit sa puso ay salat. Sariwa mong pastulay hindi sumasapat. Puso'y nalalamig, namamanhid, pagkaalipin, sumisilip. Di ko na marinig ang iyong tinig. Ang tungkod mo't pamatok ay di ko natangan. Patuloy sa paglaboy sa lupain tigas. Puso'y humihigbi, naglalagi sa kasiyahang panandali. Aking pinagpalit sa iyong pag-ibig. Aking puso Sa agos ng iyong batis ako'y pagkain. aking isip Sa lilim ng iyong pagwis ako'y palakasin. Sa init ng iyong yakap ako'y nananabik. O Diyos, sa'yo pa rin. Puso'y umaawit ng iyong himig sa kalayaang iyong hatid. Sa'yo'y lumalapit, sa'yo'y kumakapit. Sa aking puso, Agos ng iyong batis ako'y aking pagkain. Sa lilim ng iyong pagwis ako'y kaluluwa palakasin. ko. Sa init ng iyong yakap ako'y nananabik. Mananatili, mananaon iyong pusong sa piling mo'y nawalay. Di alintana sa iyong muling dinagdag ng bukas kamay. Sa agos ng iyong batis ako'y paggalingin. Sa lilim ng iyong pagwis ako'y palakasin. Sa init ng iyong yakap ako'y nananabik. Diyos, sa'yo pa Nawa ay kayo nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numerong Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Ayan, balik na po tayo sa kwentuhan at awitan.
Tampok natin ngayon ang ilang papuri songs mula sa iba't ibang papuri album. Isunod na natin ang awit na O Diyos, Ama Namin mula po sa Ikawalong Salmo. Composer Ray Lizardo at artist Papuri Singers. Ang pinakamahalagang bagay na iyong masasambit sa Diyos ay ang tawagin siyang Ama, sapagkat iyong ipinahahayag na siya ang pinagkukunan mo ng lahat mong pangangailangan at siyang kumakandili ng iyong kabuuan. Yan ang tungkulin at responsibilidad at siyang ginagampanan ng isang mabuting ama. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Isayas 9:6. Ang anak ay tinawag ring walang hanggang Ama. Sa kabila ng si Jesucristo ay ang Mesyas na anak ng Diyos na buhay, siya rin ang walang hanggang Ama. Pinagkukunan ng lahat ng pangangailangan at siyang nagtataguyod sa lahat ng kanyang nilikha. Tayo ay may Diyos na naging anak na isa ring Ama. Pareho niya itong ginampanan at ginawa niya ito upang tayo'y turuang maging mabuting anak at mabuting ama. Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Isaiah 63:16. Ang salitang Ama sa wikang Hebreo ay ang salitang Aba. Ang kahulugan ng Aba ay hindi ibig sabihin ay lalaki. Ang ibig sabihin ng salitang Aba sa Hebreo ay source o pinagmulan sa ating wika. Ang ibig sabihin din nito ay sustainer o tagapagtaguyod. Ang Aba ay ang pinagmulan at kung anuman ang nagmula dito ay kanyang itataguyod. Sa salitang Griego, ang Ama ay Pater, P-A-T-E-R. At ganon din ang ibig sabihin nito, pinagmulan at taga-taguyod. Ito rin ay nangangahulugang nourisher o tagapag-alaga. Ang sa babae ay nurture o tagapag-aruga, sa lalaki naman ay nourisher o tagapag-alaga. Ang Aba, ang ibig sabihin ay lumilikha ng bagay at siyang umaalalay at nagpapanatili dito. Ang Diyos di kailanman tinawag ang kanyang sarili na ina dahil hindi lumilikha ito. Una, ang babae ay hindi galing sa lupa. Nang naisin ng Diyos na lumikha ng lalaki, nagtungo siya sa lupa. Nang naisin niya, nalikhain ng babae, nagtungo siya sa lalaki, kinuha ang bahagi nito at hinubog niya ito. Ang lalaki kanyang binuo, formed. Ang babae, he fashioned, inanyuan. Ang ibig sabihin din ng Aba ang ibig sabihin ng Aba sa wikang Latin ay fundus or F-U-N-D-U-S o pundasyon. Ang pundasyon ng gusali ay hindi nasa tuktok kundi sa ilalim nito dahil siya ang may buhat at nagdadala o may pasan ng lahat. Kaya't ang Ama ang siyang dapat dala o ang dapat may dala sa buong pamilya. Ang gusali o tahanang walang pundasyon ay hindi titindig, kundi man ito'y di magtatagal. Tayo ay binigyan nga ng Diyos ng mabuting halimbawa ng huwarang Ama na ipinadala niya dito sa lupa sa katauhan ng Diyos Anak na siyang tinawag ring walang hanggang Ama. Siya na pinanggagalingan ng lahat mong pangangailangan, iyong tagapagtaguyod, tagaturo, tagapagtanggol, sanggalang, kublihan, tagapag-alaga, tagakalinga. Sa tuwing tatawagin mo ang Diyos
na iyong Ama. Iyong sinasambit na siya ang lahat ng ito sa iyo. Maraming salamat po, Ama naming Diyos. Ngayon ay pakinggan natin ang awiting O Diyos, Ama namin at iba pang awiting papuri. Diyos Ama namin, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso, adya mo kami sa lahat ng masasama, sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian. Sa'yo lahat nagmumula. O Diyos Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sadyang kahanga-hanga, patnubay mo't kalinga sa bawat pusong umaasa. Sino pa ang hihigit sa'yo? Tunay at tapat na mga pangako mo. Ikaw ang sandigan, anuman ang dumaan, kaya't nararapat luwalhatiin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka ng bawat puso. Luwalhatiin ka, O Diyos, sa lahat ng panahon. Papuri tutuon sa iyo, Panginoon.
luwalhatiin ka, oh Diyos, luwalhatiin ka ng bawat puso, luwalhatiin ka, oh Diyos, sa lahat ng panahon. Papuri tutuon sa iyo, Panginoon. Kahirap-hirap na ng buhay ngayon, halos di mo mairaos buong maghapon. At sa dami ng problema ay di na makaahon. Kung minsan ay parang abang susuko na, pagod na katawan ay tila bibigay na. Isip at damdamin ay puno ng pangamba. Kung talagang walang-wala na, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang aayaw, si Jesus ang bahala. Kailanman ay di ka pababayaan, pagkat siya lamang ang tanging maaasahan. Si Jesus na ang bahala sa iyong pangangailangan. Kung
mapupunta. Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang aya, si Jesus ang bahala. Tanging pag-asa, wag nang mag-alala. Kung talagang walang-wala na, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang ayaw, wag kang bibitaw. Si Jesus ang bahala. Wala na nga kaming mahihiling pa. Oh Diyos,
Nawa ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ang bilis po ng oras, tapos na po ang ating usapan dito sa Papuri. Nawa ay mayroon kayong baong inspirasyon mula sa ating pinag-usapan. Do message us on how Papuri helped you. Please, Facebook us through 702 DZAS FEBC or pwede rin po kayong mag-text sa Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. We are thankful na nakasama po namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama, Kathy Asada Amaka. Lagi po nating tandaan, sa Diyos ang papuri.
may kilala na ako, binili ng iyong dugo, hinirang bilang anak mo, katapatan mong angkin, walang ibang sasambahin. Di ko kayang mabuhay na wala sa piling mo. Gamitin mo ako sasambahin. Di ko kayang mabuhay na wala sa piling mo. Gamitin mo ako magpakailanman. Walang ibang sasambahin. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Ang baku-bakong landas, tinuwid na ng Mesyas. Patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Papuri Radio. Laging itatanghal pangalan mo sa buong daigdig. Laging itataas, laging itatanghal pangalan mo sa buong daigdig. Sa iyo aawit, kalakip nito ay papuri, nagingin ng pasasalamat. Alay sa'yo ng tapat. Ikaw ang Diyos ng langit, pag-ibig. Dinanas mo ang hirap at pasakit upang sa ngayon ay maituwid. Laging itataas, laging itatanghal pangalan mo sa buong daigdig. Itataas, laging itatanghal
sala niya'y inangkin. Salit sa aking lahi at sa'yo'y magpupuri. Dakilaan mo'y pagniningin. Laging itataas, laging itatanghal, pangalan mo sa buong daigdig. Laging itataas, laging itatanghal, pangalan mo sa buong daigdig. Ikaw ang Diyos ng langit, Diyos ng pag-ibig. Dinanas mo ang hirap at pasakit upang sanggit ay maituwid. Laging itataas, laging itatanghal, pangalan mo sa buong daigdig. Laging itataas, laging itatanghal, pangalan mo sa buong daigdig. Laging itataas, laging itatanghal, pangalan mo sa buong daigdig. Laging itataas, laging itatanghal, pangalan mo sa buong daigdig. Laging itataas, laging itatanghal, pangalan mo sa buong daigdig. Laging itatanghal, pangalan mo sa buong daigdig. Laging itataas, laging itatanghal, pangalan mo sa buong daigdig. Papuri! Araw-araw yan. Papuri! Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Ang gabay ng sambayanan.